Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Breaking news po tayo, no? Ang ating pong breaking news ngayon ay itong ang 18 Marines, no? May pasabog po itong 18 Marines na apat sa 18 Marines, apat sa kanila ay bumaliktad raw di umano. Sa ngayon, I cannot confirm that one. Pero binalita na ito ng GMA. Okay? So, wala pa namang statement si Attorney Baligod patungkol po dito. Okay? Chinek ko yung Facebook page niya. Wala pa siyang official statements kung ito ba'y totoo. Pero ang una nang nagbabalita yung GMA patungkol po dito. Ang alamin natin, ano ba ang dahilan bakit sila bumaliktad? Kasi nag-recant po sila eh. Okay? At nakita ko, ewan ko lang kung saan ito nakuha ng vlogger na si Jesus Duque. No? Kilala naman natin si Jesus Duque, yung kaibigan ni Manong Chavit Singson, yung nag-e-expose sa flood control na anomalya dyan sa Ilocos, di ba? Sabi kasi ni Jesus Duque ay bumaliktad itong apat. Mamaya, i-play ko yung video na yan ni Jesus Duque kasi meron po siyang explanation, okay? Kung bakit bumaliktad itong apat sa 18 ex-Marines. Okay? Yan ang breaking news natin ngayon. Okay? At pag-usapan rin natin itong isang post ni Senator Risa Hontiveros. May post siya. Alam nyo itong si Risa Hontiveros? Papansin. Papansin talaga itong senadora na ito. Ay nako. Hindi ko maintindihan si Hontiveros. Papansin. Out of nowhere. Itong si Hontiveros, out of nowhere, hindi ko alam kung gurang na ulay ba itong babaeng ito. Ano bang problema nito? Kulang siguro si Hontiveros ng kalmot, di ba? Hoy, Hontiveros, magpakalmot ka. Baka makati yung yung bibig mo. Magpakalmot ka nga. Ay nako, ewan ko na lang. Hindi literal pakalmot ka sa bibig mo kasi kumakati yung bibig mo eh. Ewan ko anong klaseng bibig yan eh. Ano ba yan? Bibig, yung bibig na yan, makati? Kasi po, itong si Risa Hontiveros, out of nowhere, may post siya sa kanyang Facebook page. Binabanata niya si Kibuloy. Na para bang unfair kay Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi pa naman siya wala pang final judgment kung guilty or not guilty si Kibuloy, pero parang gusto niya nang dalhin si Kibuloy doon sa Amerika. Doon na raw mamaya babasahin natin yan ng buo yung pinost ni Risa Hontiveros at ipinagtanggol naman ni Attorney Torion. Ayan, palakpakan. Buti na lang. Kasi itong ipapakita ko sa inyo ay post po ito, shared post ni Attorney Torion kung saan ipinagtanggol niya si Kibuloy, itong mga banat ni Hontiveros. Mamaya ipapakita ko, babasahin natin yan at babanatan din natin itong virus na ito. Okay? At last but not the least ay atin pong papanuurin itong vlog ni Attorney Harry Roque at tayo po'y magre-react, no? Na ang may update po siya na na-dismiss na raw ang kaso ni Vice President Inday Sara Duterte laban dito sa House of Representatives. Ayan. Labot bibim, yawa ka. Wala yan si Yugong talaga.
Palakpakan. Na-dismiss ang kaso ni VP Sara. Yan, palakpakan rin yan eh. Na-dismiss raw. So yan po ang mga ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat guys, tulungan nyo po ako na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, itong ating breaking news. Marami po ang makaalam sa mga updates natin. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Kaya subscribe na kayo. Okay? Bago natin simulan, babati muna ako sa mga audience ko dito sa Donmar TV na laging nanunood dito araw-araw. Ayan, may mga shoutout, nagko-comment, basahin natin. Okay? Si Eleanor Dantes. Hi Donmar, watching here in Canada. Ayan, ma'am. Thank you very much. Shout out po sa iyo, ma'am Eleanor Dantes. Ayan. At shout out rin sa mga kababayan natin dyan sa Canada. Ayan. Loreto Castro. Happy viewing po from New Jersey. Ayan, Sir Loreto. Thank you very much. God bless po sa inyo. At sa mga kababayan natin sa New Jersey, hello, welcome to Donmar TV. Ayan. Elvisa Arnaiz. Ayan, lagi itong nanonood si Ma'am Elvisa. Watching from London, Idol Donmar TV. Good morning po. Ayan, good morning rin sa iyo, Ma'am Elvisa. Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa London. Hello, shout out po sa inyong lahat. Headed by Ma'am Elvisa Arnaiz. Ayan. Si Artemio Vertudazo. Ayan. Artemio Vertudazo. Sir Artemio. Ayan. Good morning, sir. Watching from Nueva Ecija, San Jose City, Philippines. Ayan. Complete. Hello po. Artemio. Sir Artemio, good morning po sa inyo. At sa mga viewers natin dyan from Nueva Ecija, San Jose City, Philippines. Shout out po sa inyo dyan. Ayan. Ramon Cruz. Ayan, Sir Ramon. Good morning, Donmar. Ayan, Ramon. Yung babae ba yung profile mo? Ha? Ikaw ha, Sir Ramon. Good morning rin sa iyo, Sir Ramon. Shout out po sa inyo. At sabi dito ni, ano ba to? Hen Sanchez. Sabi niya, hi. Hi lang. Hi. Ma'am or Sir Sanchez, hello po sa inyo. Ayan. So, ayan, naka-shoutout na po tayo, no? Pero bago ang lahat, guys, no? Itong marami kasing nagtatanong dito sa ating Tumblr na ginamit ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po yung Tumblr na dala-dala ni VP Sara araw-araw, no? Itong Tumblr na ito, dahil yan po ang Tumblr ni VP Sara, binili ko na rin, okay? Kasi yun pala, nalaman ko na kung lalagyan mo ng malamig na tubig, 24 hours na yan na magiging malamig, no? Kung lalagyan mo rin ng mainit na kape, ayan, 24 hours na yan na magiging mainit yung kape ninyo, okay? So, maganda po ito kung dadalhin ninyo kung saan-saan. Maglalaro ba kayo ng basketball? May running event ba kayo? Mag-pickleball ba kayo? Mag-tennis? Kung anong mga ball yan. Maganda po ito, no? Nakaka-preserve ng lamig ng tubig. Ayan. At pareho tayo ni VP Sara. Hydroflask. Ayan, yung link dyan, ha? Yung link dyan kayo bumili. Yung link na yan. Dito sa Donmar TV. Kasi kung dyan kayo bibili sa link na yan, may commission po tayo. 20 pesos, 30 pesos, barya-barya. Ano na yan? Malaking tulong na yan sa akin, ha? Pang-enrollment ng aking anak, di ba? Bili na kayo dyan sa link. Ayan, Hydroflask. Yan. So, ito. Unahin muna natin. Ito yung unang lumabas na balita. Binalita ng GMA News na may bumaliktad na 18 ex-Marines. At nakita ko ito ni DDS vlogger na si Jesus Duque. Okay? Ito po yun. Panoorin natin at
pakinggan natin yung explanation ni Jesus Duque. At tayo po yung magre-react, okay? Ito po, play natin. Uy, apat sa 18 ex-Marines ang nagsasabing ang kanilang salaysay ay kasinungalingan at binabawi na nila ito. Pinangakuan di umano daw sila ng malaking pera ni Balingod pero dahil hindi nangyari at gusto nilang matahimik na buhay, ayaw na nila na mga kaso kaya kumuha sila ng abogado. So sa madaling salita, bumaliktad yung apat. Okay? Tapos, siniraan pa nila si Baligod. Okay? Yan, naghihintay tayo. Gaano ito katotoo, no? Kasi wala pang statement si Baligod. Gumawa ng salaysay at pasinungalingan yung kanilang unang testimonya o yung una nilang salaysay. O, di ba? Ganun lang kadali. Dati, ipaglalaban ang tama. Ipaglalaban natin yung tama, walang makakapigil. Tapos, ngayon, hindi tama ang pinaglalaban namin noon. Kasinungalingan ang sinabi namin noon. Di ba? O ngayon, lalo akong naniniwala na yung una nilang sinabi ay tama. Dahil hinabol talaga sila para bumaliktad. Hindi naman tayo... So, ang kay Jesus Duque, itong apat na bumaliktad, hindi siya naniniwala na kasinungalingan yung sinabi nila noon. Ang kay Jesus Duque, naniniwala siya na kaya bumaliktad itong apat ngayon ay hinahabol sila ngayon. Hindi natin alam, okay? Ako rin, no? Yan po ang aking initial thoughts. Initial na pag-iisip. Yan po ang naisip ko eh. Sabi ko, baka hindi nakatiis itong apat. At alam nyo naman, na itong 18 ex-Marines na ito, vulnerable sila na baka may nagganon ba, may nag-aahas sa kanila. Ay, bumaliktad ka na. May maleta ka rin. Basta sabihin mo lang. Baka may ganon. Okay? Nang aahas sa 18 ex-Marines, bumaliktad ka na. Sabihin mo lang. Siraan mo lang sila. Baligod. Si Marcoleta. Na binayaran kayo pero hindi kayo nabayaran kaya nagbaliktad kayo. Wow! Baka may ganon ba? Maniniwala na out of their own volition, babaliktad sila or out of their own volition, Actually, Sir Jesus Duque, pareha po tayo ng initial na analysis. Di ko lang alam, Kasi nung una silang lumantad, ang tapang-tapang nila, di ba? Para sa katotohanan, para sa taong bayan. Ngayon, biglang bumaliktad. May maleta ka. Hindi ka kakasuhan. Plus may maleta ka pa. Hindi nakatiis yung apat. Wah! 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 Tumalon sa kabilang bakod. Sila mag-re-recant ng kanilang testimony o yung kanilang salaysay. Hindi naman siguro. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. And things that are happening now during ito sa Marcos administration, lalo na lately na pati nga mga senador, di ba? Tinatakot na kakasuhan pag hindi bumaligtad. Ayan pa kaya? Wag kami. Di ba? Natatakot nga si Joel Villanueva. Natatakot nga si Chis Escudero. Sino pa yung natatakot? Yung mga Tulfo, natakot nga. Grabe itong administrasyon ngayon, no? Diba? Huwag kami.
hindi kami naniniwala sa mga pautot ninyo. Yung unang niyong sinabi, yun ang tama at yun ang dapat imbestigahan. Dahil pag yun ay nagkaroon ng corroboration ng ibang ebidensya, tapos ang laban. Talagang konektado sa Malacanang yung malaking nakawan. Sayang ang bayot! Sayang ang bayot! Halabira. Shoutout nga pala kay Jesus Duque ha. I-follow nyo yan, si Jesus Duque. Magaling rin yan na vlogger eh. Ang tanong, maniniwala ba kayo sa apat na ito na nagsisinungaling sila noon? Yan ang malaking tanong. Kasi ito yung binalita ng GMA. Ito ipapakita ko sa inyo ha. Yan. Lakihan natin ha. Lakihan natin. GMA News. Ayan, 36 minutes ago pa yan ha. Apat ng mga ex-bodyguards nag-recant ng statement versus Marcos, Romualdez, Zaldico. Diba? Kasi grabe yung akusasyon nila na si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at si Zaldico involved dito sa mga mali-maleta. Okay. 4 of the men who identified themselves as former bodyguards of former Ako Bicol Party List Representative Zaldico have signed affidavits recanting their allegations in a previous sworn statement against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., former Speaker and later Representative Martin Romualdez Co., and other personalities. So meaning to say, parang sinabi nila na, lahat ng mga daldal namin na sinabi, lahat yun kasinungalingan. Biglang bumaliktad. This is according to Mariz Umali's report on 24 oras. The 4 men said they were recanting their earlier statements, claiming that their previous allegations were not true. Ayan. So, hindi raw totoo. Ang tanong, maniniwala ba kayo? Kasi ako, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, hindi ko kayo pipilitin na maniniwala kayo sa akin. Sa aking opinion, bumaliktad itong apat na ito. Ako, nagdududa ako ha, na baka tinatakot na ito. Ano ba? Tinawagan? Ganon, tinawagan. Ano? Hindi ka magre-recant? Babaliktad ka ha? Kasi kung hindi ka babaliktad, kakasuhan ka namin, ikukulong ka namin, kagaya ng nangyari kay Mike Defensor. Kagaya na nangyari kay Marcoleta. Kagaya na nangyari kay Jingo Estrada. Sabing ganun. Pagkatapos, sabi, sige na, bumaliktad ka na. Kasi aside sa hindi ka makulong, may pera ka pa, mali-maleta. Kaya, so yung apat, napaisip yung apat, sabi, oo nga no, peaceful pa yung buhay namin, hindi kami makukulong. May pera pa kami. Ganun, may ganun, oh. Guys, may pula pala dito. I hope hindi ito sore eyes, no? Yun, pumupula yung aking mata, oh. Ayan. Sa gilid. I hope hindi ito sore eyes kasi uso yung sore eyes namin ngayon, eh. Oh, so ganun. May ganung nangyari. Ako, naniniwala ako na yung mga una nilang sinabi, para sa akin totoo yun. Nagdududa ako na itong apat na ito, tinatakot ito. O baka, aside from tinatakot, pera-pera lang ang usapan. Duda natin yan. Kasi, last week pa na, nag-trending yung last week na sinabi na may plano na raw na itong si Attorney Baligod ay kakasuhan, ikukulong, siya ang isusunod. So, syempre, itong 18 ex-Marines na ito, sila po'y natatakot. Kasi,
Wala talaga. Grabe talaga ang kapit ngayon ng administrasyon. Oh, ang administrasyon na ito, si BBM sila po, they can do everything because they have money, they have power. Lahat ng ahensya ng gobyerno, mapa NBI man, mapa PNP man, mapa DOJ man, mapa DILG, mapa NBI, mapa lahat na siguro ng ahensya, malakas ang administrasyon. Di ba? So, di natin matatalo talaga. Hindi natin alam, pati nga siguro judicial branch of government. Hawak na nila lahat. 'Di ba? So, naisip siguro nila wala tayong patutunguhan dito. Malabo pa. Baka sinabi pa ng mga 18 ex-Marines, sinabihan pa sila, nakakasiguro ba kayo na mananalo si BP Sara sa 2028? Kulong talaga kayo. Ganun. Siyempre, itong mga 18 ex-Marines na ito, mahirap rin silang maghanap ng hanap buhay ngayon. Di ba? Mahirap rin silang maghanap ng kasi po nanganganib po ang kanilang buhay. Pangalawa, siyempre mga pamilya ito, may mga anak ito, may mga pangangailangan din sila. So, syempre, ang pera po ay deceiving, di ba? Nakakatempt po yan, yung pera. Let's say, example, kung bibigyan sila ng tag 20 million, barya lang yan sa mga mayayamang mga buhaya. Bibigyan sila ng 20 million, wala pa silang kaso, peaceful pa yung buhay nila. Di ba? Wala na. Finish na. Di ba? Baka nga duda ko baka nga yan rin nga ang nangyari kay Orly Gutesa Ay nako. Alam nyo, itong administrasyon ngayon, sa mga nakulimbat na pera, madali lang yan. Bibigyan mo lang yan ng pera, tiklop na yung bibig. Basta ito lang yung ma-advise ko sa iyo mga audience ko dito sa Donmar TV. Ito lang yung ma-advise ko sa inyo. Ako bilang vlogger, maraming nagsasabi, yung mga vlogger, bayaran yan Ako sa totoo lang, kung meron mang sa akin, mag-offer sa akin na Donmar, bumaliktad ka. Maging BBM vlogger ka o maging Dilawan vlogger ka. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako papayag na bibilhin yung prinsipyo ko. Totoo. Kahit sabihin niyo pa, ano lang yan Donmar, sinabi mo lang yan kasi hindi nangyari. Pag mayroon yung pera na yan, babaliktad ka. Alam niyo, hindi niyo mabibili ang prinsipyo ko. Why? Iisa lang ang buhay natin. Isa lang dito sa mundong ito, wala nang iba. We only live once. May Panginoon na nakatingin sa atin. We only live once. Tapos sasayangin mo pa yan? 'Di ba? Ako, bilang isang vlogger ng let us say DDS. I am not, ako po'y hindi nahihiya bilang isang DDS vlogger. Why? Kasi prinsipyo po ang ipinaglalaban ko Sa main account ko, sa aking Facebook, hindi ako loud. Kasi may mga kaibigan rin ako na magkaiba yung aming political principles. Hinahayaan ko sila because I respect them. Pero deep inside, ako, kung ano yung mga paniniwala ko na sa tingin ay tama, paninindigan ko yan. Hindi ko ipapalit yan ng pera. Okay na ako sa buhay na ganito. Barya-barya lang po ang kita. Wala akong problema.
Basta't importante, nakakatulog ako every night na wala akong inaapakang tao. Iniisip ko tama ako. Okay? Kaya yun rin din ang ma-advise ko dito sa mga audience ko sa Donmar TV. Ang buhay natin ay isa lang yan. If you think na life is so hard, pipiliin mo ang pera over your principle, nagkakamali ka. Kasi yung pera na yan, maubos lang yan eh. Especially yung pera na hindi galing sa pawis mo, dugot pawis. Mandali yan mawala. Pero kung prinsipyo ang ipinaglalaban mo, no? All things will flow to the good things in life. Yun ang masasabi ko sa inyo. Okay? Wala kang inaapakan. Doon lang kayo sa tama. Kasi God is always there beside us, watching. Okay? Yung mga nangyayari ngayon, nasabi nyo, unfair naman doon, Mar. Si Kibuloy, kinulong. Si Duterte, kinulong. Diba? Sometimes we feel unfair na life is so unfair. But, no. Ang Panginoon, meron pong Panginoon na nakatingin po sa atin. Yan ang lagi kong sinasabi. Na yung mga abusado na mga politicians, yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, tapos inaabuso pa nila yung power nila. One of these days, di mo lang namamalayan yan. Ang karma, bigla na yan lang susulpot. Tingnan nyo. Di ba? Tingnan nyo yung vlogger na nagurgur. Yung isang vlogger na nagurgur, kilala nyo? Kung yung, I will not mention names yung vlogger na namatay, kung makabanat siya kay BP Sara, wagas, di ba? Sabi ko, very unfair naman. Hinuhusgahan nila si BP Sara na si BP Sara raw, nabuntis raw, nagpalaglag raw sa ibang bansa. Ganun ba? Grabe talaga yung paninira nila kay BP Sara. Sabi ko, sa sobrang bait ni VP Sara, hindi pa niya kinasuhan yung vlogger na yun. Hinayaan lang nila. Kasi hindi naman onion skin ang mga Duterte. Look at what happened. Diba? Kinuha rin siya ni Lucifer. Nasa impyerno na ngayon siya. Ang karma. Tama talaga yung sinabi ni VP Sara. Ang gaba dili magsaba. Tama talaga yun. Ay nako, punta na tayo sa next. Ito naman tayo dito kay Hontiveros. Ito yung post ni Hontiveros. Ito panoorin natin Ayan, lakihan natin para Yan ang post ni Hontiveros. Out of nowhere, nag-post si Hontiveros kagabi. Sabi niya, it's about time for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. Ano bang dahilan? Bakit ipa-extradite mo si Kibuloy? Ang dahilan raw, he trafficked women and girls from around the world. Trafficking? Trafficking. Human trafficking. Women and girls from around the world. Yan ang dahilan niya, si Hontiveros. Justice demands that he answer for these crimes in the very places he committed them. So, inassume na ni Hontiveros na guilty na si Kibuloy. Kaya gusto niyang ipa-extradite ito sa United States of America. Di ba unfair? Grabe itong babaeng ito Hindi pa nga, wala pang hukom sa anong korte na si Kibuloy ay guilty, pero ganyan na siya, no? Ng judge kay Kibuloy.
as chairperson of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, which heard the heartbreaking testimonies of the women Kibuloy preyed upon. Grabe, no? Grabe siyang mag-ano. I am relieved that not one but two jurisdictions want to hold him to account for these crimes against women and girls. Wala na siyang dapat matirang kahit katiting na impluwensya dito sa Pilipinas. Alam nyo, Ontiveros, no? Di mo lang alam kung ilan ang mga natutulungan ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Hindi mo lang yan alam. Kasi wala ka talagang alam. Sabi ni Duterte. Kasi kung ikukumpara ko kayo, ikaw Hontiveros, ikukumpara kita ni Kibuloy, mas marami pang naitulong si Kibuloy sa Pilipinas kaysa sa'yo. Puro ka naman galit. Galit ang nasa puso mo eh. Wala ka namang ambag dito sa Pilipinas. Sabi pa ni Hontiveros, his continued presence in this country still emboldens his followers to harass the very survivors who found the courage to speak against him. Ako, personally, naniniwala ako na gawa-gawa lang nila yung mga witnesses nila. That's my own opinion. The Department of Justice must act with dispatch to clear the road towards extradition. Panahon na para papanatagin ang buhay ng mga biktima. Yan. Binalita ito ng GMA News. Imagine that one. Para pa siyang nananawagan sa DOJ. Anong klaseng senador ka? Diba? Tama nga yung sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Wala kang alam. Diba? Wala talaga. Para sa akin si Ontiveros, evil talaga. May araw ka rin, Ontiveros. No, may araw ka rin. Hindi ko lang alam kung paano yung araw mo yan. Paano ka makakarma sa ginawa mong ganito, ni Kibuloy. Ang Panginoon, Ontiveros, nakatingin lang sa'yo. Because of political needs, political interest ninyo, dinamay nyo pa si Kibuloy. Good luck sa iyo. Karma lang ninyo. Pero ipinagtanggol naman ito ni yung kaibigan nating si Attorney Torion, no? Israelito Torion, Bobet Torion. Sabi niya, an open reminder to Senator Riza Hontiveros. The statement, he trafficked women and girls. I-correct nyo lang ako kung tama ba yung pronunciation ko dito sa trafficked. He trafficked women and girls from around the world is not merely an expression of opinion. It is categorical conclusion of fact and law. Pastor Apollo C. Kibuloy has not been convicted of human trafficking. Tama naman. Nililitis pang kaso niya pero si Hontiveros nagmamadali. Nagmamadali? Di na makatiis? Di ka mananalo sa 2028 Hontiveros? Until a competent court renders a final judgment of conviction. He, like every Filipino, is entitled to the constitutional guarantees of due process and presumption of innocence. Correct. Di ba? Respetuhin mo naman, Hontiveros, ang hustisya natin. Hindi pa convicted si Kibuloy. Tapos, yung bibig mo, ang kati-kati na. Sobrang makati ng bibig. Kaya magpakamot ka na. Ay nako. As a sitting legislator sworn to uphold the Constitution, Senator Hontiveros should be circumspect in her language. Correct. Nagmama na yung bibig eh. Ang kati-kati na siguro ng bibig.
there is a significant legal distinction between stating that a person is accused of a crime and declaring that he committed it. E paano yan? Gina-judge na ni Hontiveros. Di ba? Bastos. The rule of law demands that guilt be established in court, which is wala pa. Pero yung bibig ni Hontiveros ang kati-kati na. Nag-post siguro siya. Magpakamot ka na, huy. And not in public pronouncements. Kasi nagpo-post siya eh. Ewan ko lang, baka ito eh. Out of nowhere, nakainom siguro itong babaeng ito. Kaya nag-post bigla eh. Desperado siya ni Kibuloy siguro. Baka ito eh. May ibog, nagwala siyang Kibuloy eh. Wala siya tagda. Respect for the rights of the accused is not an obstacle to justice. It is an indispensable part of it. Alam mo, Israel Eritrean, ito lang yung masasabi ko. Si Hontiveros has all the, anong tawag dyan? They have the confidence para lait-laitin si Kibuloy. Kasi, nasa kanila ang administrasyon ngayon eh. Lait-laitin nyo, sige. Pero pagdating ng panahon na si VP Sara na ang magiging presidente, ang masasabi ko lang kay Hontiveros, good luck. Good luck sa'yo. Nasa kanila pa lahat ngayon eh. Sige, ibigay na natin. Nasa kanila pa lahat. Walang problema yan. Pero watch out when the time comes. Ang gulong ng palad, good luck sa'yo. Ang karma, dili magsaba. Ang gaba, dili magsaba. Good luck. Punta na tayo dito kay Attorney Harry Roque. Nasabi ni Attorney Harry Roque na dismiss na raw ang kaso ni VP Sara laban sa House of Representatives. Let's listen to Attorney Harry Roque sa buong detalye patungkol po dito. Ayan. Attorney Harry Roque, pasok. Uy, Hindi pala yan. Nasaan na ba yun si Attorney Harry Roque? Attorney Harry Roque, pasok, Attorney. Magandang araw sa inyong lahat ha. Well, ako po ay isang bukod sa political asylum seeker, I'm also a climate change refugee. Dahil po sa init ng panahon dito sa Austria, at nababasa nyo naman po talaga, record init ang umaabot dito sa Austria. Ako po ay nag-check-in sa hotel. Hindi mo bali magbayad kasi mas mura magbayad ng hotel kaysa magbayad pag magkasakit, no? At saka siyempre, hindi lang bayad ang problema pag nagkasakit. Ang problema ng mga diabetic na hikain gaya ko, kapag nagsimula hika, dumidire-diretso po sa bronchitis. Pagtapos ng bronchitis, diretso ng pneumonia, no? Na talagang siyang nakakamatay dun sa mga diabetics. At lalo na, I'm 1 year away from being a senior. Can you believe it, no? Si Harry Roque, magkakaroon na dapat ng senior citizen card itong Oktubre. Kaya lang, bali wala naman. Wala ako sa Pilipinas, no? Dito po ang senior citizen, 65. So wala pa rin akong diskwento dito sa Austria dahil 65 ang senior citizen. Pero sa Pilipinas, 60. Meron na ako dapat mga 30% senior citizens discount kung ako'y nasa Pilipinas, no? Pero anyway, pag-usapan po natin ngayon, napabalita naman po na yung mga petisyon na hinain ni VP Sara kasama ni Attorney Torion laban dito sa impeachment articles na nagiging basehan sa paglilitis ngayon sa Senado ay dinismiss na ng Korte Suprema. Siyempre, yung mga taga House of Horror, yung mga congressman, tuwan-tuwa na parang silang nanalo na, no? Well, yung mga petition pong yan ay na-dismiss on the ground of mootness. Ibig sabihin, wala pong dismissal based on the merits. Yung mga argumento na sinumite ni VP Sara, yung itong impeachment complaint na naging basihan para ditisin siya ngayon ay labag pa rin dun sa 1-year ban na nagbabawal ng multiple filing of impeachment complaints within 1-year period, na yung pamamaraan ng pagsulong ng investigasyon ay mali dahil
Ang nangyari po dito ay nagkaroon ng mini trial at saka yung mga impeachment complaint ay walang mga facts na naging basehan, no? At naging haka-haka lang ang mga naging basehan nila, no? Lahat po 'yan ay hindi na nadesisyonan ng Korte Suprema dahil ang sabi nga po ng Korte Suprema, moot and academic. No? Moot and academic kasi po ito ay dinidinig na ng Senado. Hindi po ibig sabihin na walang basehan, no? Yung mga petition, kung hindi hinihir na yan ng Senado, at dahil ang Senado ang sole impeachment court pagdating sa impeachment, hayaan na ng Korte Suprema ang Senado magpatuloy sa mga paghihiring na yan. Pero yung mga legal issues na linabas ni VP Sara, po pwede naman pong ilabas yan dun mismo sa impeachment court muli, no? Kasi ang impeachment court na rin ang magdedesisyon kung talagang meron nga ba silang jurisdiction, no? So ang tawag po dyan talagang yung karapatan ng tribunal to rule on its own jurisdiction, dahil talaga namang kung ang petisyon ay labag dahil ito ay hinain na labag dun sa 1-year bar rule, talagang mawawalan din ang jurisdiction ng Senado. So para sa Senado na po yan madesisyonan. So para dun sa mga kongresista na tuwan-tuwa na talagang tuloy-tuloy na raw ang impeachment, well, unang-una, wala pong decision on the merits. So hindi kayo po pwede magyabang na nanalo kayo on the merits. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, nagtutuloy na ang hearing ng Senado. Nakasaad naman sa saligang batas talaga that the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints. At kinakailangan lahat ng issue ngayon, dahil nagtutuloy na ang Senado as impeachment court, dapat dalhin na dyan sa Senado. So po pwede pa pong maresolba ng Senado yung mga legal na issues na inilabas ni VP Sara at ni Atty. Torion sa Supreme Court sa mga petisyon na na-dismiss na. So hindi po yan pagkatalo kay VP Sara, kundi kinakailangan ilabas lang itong mga issues muling ito sa Senado mismo. At syempre, ang katotohanan talagang halong politika at saka batas na ang iiral pagresolba ng ganyang mga puntos, no, laban sa impeachment. Pero sa tingin ko, sa nakikita naman nating takbo ng proseso, mahihiya naman ang kahit sinong senador na bumoto para matanggal si VP Sara makatapos ang 32 million na walang malinaw na ebidensya so far after 13 days na meron siyang kahit anong krimen o pagkakamaling ginawa o di naman kaya kahit anong bagay-bagay na magpapatunay na siya ay naging taksil sa tiwala na ibinigay sa kanya ng 32 million ng mga butante. Isang record na hindi pa po nauulit sa kasaysayan. Alam nyo, habang nandyan ang kasagsagan ng impeachment, itong Okta Research naglabas na naman ng survey na nagpapakita na malayo pa rin ang agwat ni Leni Robredo, bagamat sabi ng Okta nabawasan ng kanyang agwat. Doon po sa naunang survey ng Pulse Asia, 20 points ahead si VP Sara. Pero dito sa Okta, kung hindi ako nagkakamali, more or less 10 points lang ang agwat ni Inday Sara. Alam niyo po ako, hindi naman nila matatanggal yan na meron tayong personal preferences kung sino talagang dapat pagkatiwalaan na pagdating sa survey. Hindi ko po pinagkakatiwalaan ng Okta kasi mga bagito yan. At actually, dun sa panahon ng COVID, dun sila nagsimula, no? Dun sila nagkaroon ng kumbaga marketing campaign para makilala sila. At talagang nagka-problema ako bilang spokesperson, hindi lang ng presidente ng mga panahon na yon, kundi bilang spokesperson din ng NTF-ELCAC. Kasi bagamat ang mga datos nila ay kinakalap lang nila sa DOH, ang mga pronouncements naman nila ay hindi ko alam kung saan nanggagaling, no? At siyempre sa panahon na mayroong national crisis na gaya ng COVID, nakakagulo naman kung mayroong ibang mga sinasabi ang mga survey polls na sa akin tingin naman parang labas na yan sa kanilang trabaho, no, yung mga bagay-bagay tungkol sa COVID. Anyway, kaya po talagang hindi ako nagtitiwala diyan sa Okta Research na yan dahil anyway, sabihin na lang natin bago sila at hindi pa nila napapatunayan ang kanilang reliability as a survey firm, no? At saka syempre, alam naman natin na itong survey na ginawa nila this must have been commissioned, no? So unless talaga may tiwala tayo sa kanila dahil sila ay nagbayad para o binayaran para magkaroon ng ganyang survey, hindi na makapanipiniwala. Pero whether or not they are biased, ang reality is matapos ang 13 days of impeachment, number 1 pa rin si VP Sara.
sa survey kung sino ang mananalo bilang eleksyon. At lumalabas na panalong-panalo si VP Sara dito sa Okta survey gaya ng sinabi ng Pulse Asia sa Visayas at Mindanao. Si Lenny has an advantage in Balance Luzon pero not much of an advantage, konti lang, kasi sa totoo lang, yung numero ng botante sa Balance Luzon ay mas marami sa Visayas at Mindanao. Pero dahil number 1 pa rin si VP Sara, ibig sabihin, hindi malayong agwat. Malayong agwat ni Lenny Robredo sa Balance Luzon, maski na papaboran siya ng mga botante sa Balance Luzon. Pero ako po, hindi ako naniniwala na ang buong Balance Luzon ay pupunta kay Lenny Robredo. Kasi nga po, nung tumakbo naman si Tatay Digong, hindi naman po sweep ng kahit sino ang Balance Luzon. May mga probinsya na napanalo rin si Tatay Digong na sa tingin ko ngayon ay boboto pa rin sa Duterte. Mga probinsya gaya po ng Batangas. O akalain nyo ba, Dilawan yan? Hindi. Ang probinsya gaya ng Laguna. O ang probinsya gaya ng Nueva Ecija. Lahat po yan ay nag-Duterte pa rin. Let me check po kung tama ako, ha? Iti-check ko lang Nangyari. talagang yung mga Yan, nag-lag siya. bumoto kay Duterte. Ito po, ha? Ito, ha? Check ko lang po yung datos. Ibig sabihin, hindi po dapat tumambak si Lenny kay VP Sara even in Balance Luzon. O ito yung mga probinsyong napanalunan ni Tatay Digong sa Balance Luzon na sa tingin ko mananalo rin si Inday Sara Duterte. Bataan, Bulacan, yan po, napakadaming botante. Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Ilocos Norte. Now, hindi ko po alam kung si VP Sara ay mananalo pa rin sa Ilocos Norte, pero ang may hawak po sa lokal na politics dyan sa Ilocos ay hindi naman po ang mga Marcos Jr., kundi si Amy Marcos. So hindi po natin mazizero si VP Sara sa Ilocos Norte, no? Pero kung mapapansin niyo po, itong Southern Tagalog, Batangas, Cavite, Laguna, yan po talaga ang bulto ng boto sa Balance Luzon. At samahan mo pa ng Pampanga at Rizal at saka Bulacan, talagang makikita nyo na posible talaga na mas mananalo pa si VP Sara kaysa kay Lenny Robredo sa Balance Luzon kasi yung pinakamaraming populasyon ng mga probinsya sa Balance Luzon ay pinalanunan din ni Tatay Digong. Sa Metro Manila, siyempre po, nanalo pa rin si Tatay Digong bagamat hindi naman tambak na inaasahan natin na mananalo rin si Inday Sara Duterte. O nga pala ho, noong 2016, yung Pangasinan na dati-dati number 1 province sa number of votes, ngayon naunahan na sila ng Cebu, ay pumunta kay Grace po. Ngayon po, inaasahan ko naman ang Pangasinan, baka mapunta rin niya kay VP Sara kasi kaya naman nanalo si Grace po sa Pangasinan dahil si Fernando po ay taga Pangasinan. I stand corrected, hindi pala nanalo si VP Sara sa Nueva Ecija, si Tatay Digong sa Nueva Ecija, no? Ang pinalanunan muli ni Tatay Digong noong 2016 na inaasahan nating mananalo muli si Sara Duterte ay Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, and Ilocos Norte. Yung mga pinalanunan ni Grace po, aside from Pangasinan and Nueva Ecija and Quezon ay maliliit. Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon, Oriental Mindoro, Marinduque, Zambales, Ilocos Sur at La Union. Si Marojas nanalo sa Albay, Camarines Sur, Masbate, Palawan, Occidental Mindoro, Tarlac, and Batanes. Si Jojo Binay, Abra, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Kalinga, Quirino. Okay? So, yun, panalo pa rin si Duterte doon sa 8 probinsya sa Luzon, kasama rin mga pinakamadaming mga botante sa Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, and Rizal. So, ibig sabihin, maski hindi ko pa naniniwalaan ang Okta Research, nagpapakita naman na sa kanilang survey, panalo pa rin si VP Sara, miski didudumisan dito sa impeachment. At sa tingin ko, sa actual na halalan, mas malaki pa maging agwat ni VP Sara kaysa dito sa sinasabi ng Okta Research na within striking distance na si Lenny Robredo. Sa tingin ko talaga, yung pinagkakatiwalaan kong Pulse Asia, ang siyang nagsasabi ng tamang datos na malayong malayo pa si Lenny Robredo. Mga 20 points pa siyang malayo.
Okay, tumakatok na po yung maglilinis sa kwarto ko, kaya tatapusin ko na po muna ito. Mabilis lang ating come in. Sandali lang ating spokes hour. Come in. So, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang spokes sa bahay na nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye for now. God bless the Philippines. Yan. So, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa vlog natin, no? Ilatag nyo inyong opinion sa comment section, okay? Guys, paki-like, paki-share itong video natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.